Masayang araw, mga ka-PL. Di ba sinabi ni Da Junior, nung isang araw doon sa short video niya na, Pastor, sumunod ka sa batas. Sumusunod lang kami sa batas. Di ba? Ayabang at tao lang. Mga kababayan, ang tanong, talaga bang sumusunod siya sa batas o siya mismo ang lumalabag sa batas? O ito po ang video ni Ka Eric, mga ka-PL, patutunayan niya po sa inyo na itong si Da Junior, mga ka-PL, ay hindi sumusunod sa batas. Ni Ka Eric pa, may nagawa di umanong criminal offense itong si Da Junior. O, siya na lang po ang pakinggan natin. Okay, pero bago tayo magsimula, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video para mas marami pang mga criminal offense na lumabas kay Da Junior. Okay. O, eto na. Ganito ko lang, mga kababayan, ha. Ayan, para magawan po natin ng reaction. Ayan, ha. Ganito ko lang, ha. Putol-putulin, kumbaga. Hindi yung isang play, dire-diretso. Mas maganda yung putol-putulin natin para, putol, reaction tayo. Tapos madugtungan natin yung mga sinasabi ni Ka Eric. Okay? O, eto na, simulan na po natin. Ka Eric! Pasungkit muna ng video mo. Pasok! Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran. At hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued estate taxes ninyo. So si diba? Natandaan nyo ninyo yan. Noong nakaraang halalan pa lamang, mga kababayan, pumutok po yung isyong yan. Ipinagtanggol ho natin si Da Junior sa mga isyong yan na, hindi naman, pinagtanggol natin siya pero mukha din tayong tanga. Maging sila Ka Eric noon, lahat ng SMNI, maging si Pastor Apollo Kibuloy, hindi sinakyan yung issue tungkol sa 203 billion estate tax na hanggang ngayon hindi binabayaran ni Bangag. Dahil nga nakasuporta tayo, anak ng patola. Ngayon, nabudol tayo. Ngayon, singilin natin siya, mga kababayan. Malaking bagay po ang 203 billion na maha-high blood na naman na po ito. Giatay lang. Ito, tuloy. Balik ko ng kaunti, ha? At naputol yung sinabi niya, Ayan. Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? Sino ngayon ang lumalabag sa batas, Da Junior? Ikaw o si Pastor Kibuloy? Anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Napakaraming nagawang pagtulong sa mga kababayan. May mga pinapaaral yan. Ikaw ba may pinapaaral? O baka yung, mo lang yung pinapaaral mo? Si Pastor, libre. At hindi po lingid sa inyong kaalaman. Noong panahon ng pandemya, isa ang SMNI, si Pastor Apollo Kibuloy, KOJC, ang tumutulong sa mga kababayan natin, naghihigkahos din. Tumutulong siya sa gobyerno. Kaso, sinusupil mo, no? Imbes na makatulong sa iyo, ito ang nangyayari sa inyo ngayon. Ginugulo mo pa si Pastor. Ito tuloy. Yan And that is a criminal accountability of the people. Agoy. Kasi tantamount yan sa tax evasion at criminal offense yan. Naku po, criminal offense naman pala yung ginawa mo, Nyor. Mabigat yan, Nyor. Ang lakas ng loob mo, ang kapal din ng apog mo, Nyor, Sabihin mo, Sumod, bakit hindi? Bakit hindi ako bangag? Bangag ka kasi hindi mo alam sinasabi mo, Ang lakas ng loob mo, si Pastor ang may lumalabag sa batas. Ikaw din naman pala. Nyor, bago ka magsalita na si Pastor nakalabag may nalabag na batas, isipin mo muna.
yung mga nalabag din ninyo, mismong ikaw. Huwag naman masyadong kapala na mukha nyo. Akala mo, nakalimutan na namin yung 203 billion estate tax ninyo na hanggang ngayon, hindi nyo pa binabayaran. Ang masama nito, mga kababayan, baka pagkatapos ng termino ni Junior, water na yung utang nila na yan. Yung tax nila na yan, water na. Ibig sabihin, nawala na. Naglaho na parang bula. Lalaruin lang nila yan. May kapangyarihan sila ngayon eh. Malay natin, baka lang ha. Pwedeng gawin, pwedeng hindi. Di ba? Ito tuloy. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, ng traktora at mga bulldozer sa Freedom Park? Ayan. Ba yan sa batas? Para Isa pa yan. Sumusunod ka mo kayo sa batas. Yung simpleng hakbang ng may isog prayer rally ito, Junior. Sinusupil ninyo, pinipigil ninyo. Traktor sa Dumaguete, at hinarang naman dito sa Bustos, Bulacan. Ano kaya sa susunod? Ay, meron pa. Doon sa yung nagmahal ang ticket, Tacloban ba yun? Talagang lahat ng paraan gagawin ninyo para masupil lang ninyo ang hakbang ng maisog. Pero ngayon, hindi nyo nagawa. Kasi nagsabay-sabay o dinaaning kayo. Paano natin pipigilin to? Nagsabay yung ganito, nagsabay yung ganyan. Hindi malalaking rally, hindi ganun karami tao, pero nagsabay-sabay, isa ang sigaw. Alin? Bangag resign. Ano ba? Ituloy natin. Yun lang eh. Pagsunod ba sa batas yung ginagawa ninyo? Freedom of express yun, Junior. Dinadaan lang namin sa tawa ito, Junior, pero totoo man itong sinasabi namin. Hindi ka masumusunod sa batas. Ituloy. Deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon. Ang inyong pagpapasarado sa SMNI at kinukonsinti mo ang illegal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas ang SMNI at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka. At ngayon, magdidemand ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga kapanaling nito na sundin ang batas. Ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo. Iyon. Ikaw ang lumalabag sa batas at ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa mga ginagawa mo. Ano ba ginagawa mo ngayon, Yor? Maliban dyan sa pagsinghot ng pulburon mula sa Goldilocks. May nagawa ka ba, Yor? Tatanungin ulit namin yung BBM mo. Build Better More. Umuusad ba? Meron na ba kaming dapat ipagmalaki sa ibang bansa na, oy! Ang presidente namin, nakagawa na ng isang ospital. Anong ospital, PL? Mental. Ang unang pasyente, sino? Alam na kung sino. Oy! Yung presidente namin, nakagawa na ng mga tulay. Ayan. Natawid na yung kabilang isla at papunta naman sa kabilang isla dahil nakagawa siya ng napakataas na tulay katulad po ng Cordoba na ginawa ni tatay. Meron bang ganon? Wala. Simpleng pangangailangan na pagtulong sa ating mga magsasaka at mangingisda, Junior. Hindi mo nga natutulungan Maliwanag na maliwanag, isang mangingisda dumalo sa hakbang ng maisog doon sa Pampanga. Sinabi niya sa panahon ni Tatay Digong, kahit papaano nakakapangisda pa sila sa West Philippine Sea. Pero ngayon sa panahon mo,
wala na. May nagawa kang tulong sa ating mga kababayan? Wala. Tapos ang lakas ng loob mong sabihin na si Pastor Kibuloy ay lumalabag sa batas? Nyor, mukhang bangag ka yata. Isipin mo yung mga sinasabi mo kung tama o mali. At isipin mo rin kung ikaw ba walang nagawang labag sa batas. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.